Okay mga kaibigan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Silver Voice TV na, no. Although ako po ay may pupuntahan ngayon na importante mga kaibigan. Importante pong pag-usapan natin ito. Dahil nung nakaraan nga po, sabi po ni dating DepEd Secretary at ngayon po Vice President of the Republic of the Philippines, sabi po niya, ang kanyang ama at ang kanyang dalawang kapatid ay malamang sa malamang tumakbo bilang senador sa taong 2025 at maaari daw siyang hindi na tumakbo bilang pagkapangulo sa 2028, baka mayor na lang din, at si Baste na daw ang tatakbo sa 2028 bilang pangulo. Okay, pag-usapan po natin yan. I think mga kaibigan, no, I think this is a desperate move mga kaibigan. Nauubusan na po ba? Di ba? Para tangkain po ng itong tatlong Duterte na kumuha ng pwesto sa Senado sa taong 2025. Bakit? Kasi alam po nilang iniisa-isa na po sila eh. And they need to surrender yung mga yung mga posisyon nila sa local government, mga kaibigan, at talagang tumaya sa national, mga kaibigan. Ito yung nga yung pagkasenador. Ano po ang kanilang binabala? Ano po bang current situation ngayon? Ngayon po mga kaibigan, yung kanila pong mga kaalyado, yan, yung China, yung mga Pogo, yan. Iniisa-isa na po yan ng ating pong mga butihing senador, ng Administrasyong Marcos, ng Kongreso sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Unti-unti pong napipila yung kanilang mga resources. Di ba ho? Okay, lalo pa. Itong kanilang ito, spiritual advisor na si Kibuloy, mga kaibigan, talaga nga naman po ngayon ay fugitive na. At hanggang sa ngayon po, hindi pa rin natatagpuan mga kaibigan. So, I think ito pong galaw na to is actually very desperate mga kaibigan to try to have at least 3 seats sa Senate mga kaibigan at yung sinasabi nga po ni Sara na sa 2028 ay malamang sa malamang si Baste ang tatakbo po bilang pangulo mga kaibigan. I don't know if the Filipino people will still trust these guys mga kaibigan or their family kasi alam naman po natin nung nakaraang administrasyon tayo po ay pinasok po ng Pogo mga kaibigan at ngayon lamang sa administrasyong Marcos nakita na po natin kung ano po ba talaga ang mga nangyayari sa loob ng Pogo na yan, yung mga illegal activities mga kaibigan. Nakikita po natin meron pong torture, meron pong scam activities mga kaibigan, meron din po yung mga kidnap for ransom. So, kung yan po ay hindi po binigyang pansin ng administrasyong Marcos, do you think, di ba, talagang maagapan natin yan? I don't think so. Mabuti na lamang po at masidhi po ang effort ng ating pong Marcos administration para po ito ay masiwata na at tuluyan ng ideklarang illegal itong mga Pogo na ito mga kaibigan. At sambayan ng Pilipino, kayo na po ang kayo na po ang maghusga. Nung nakaraang administrasyon, talaga pong wala tayong ginagawang pag-almas sa ginagawa ng China, sa bullying na ginagawa ng China ngayon. At least the government, the administration is standing firm for the Filipino people, mga kaibigan, against the bullying of China. And kayo, di ba? Kasi tao naman na magdidesisyon dyan eh. Do you think guys, kapag yan uli, isa sa kanila ang naupo, tingin nyo ba hindi babalik sa dati yung, di ba, yung parang ties nila and China, mga kaibigan? Ano na lamang po ang mangyayari sa atin? Baka mamaya hindi natin namamalayan napasok na tayo ng tuluyan ng China mga kaibigan. Again, yung West Philippine Sea, pinapasok na nila. Yung mga Pogo nakapasok pero good thing ang ating pong gobyerno ay sinisiwata po yan. And mga kaibigan, even sa ating pong gobyerno, napasok na po tayo ng mga Chino. Kung mapatunayan man na si Alice Go ay purong Chinese at hindi po Pilipino mga kaibigan, yan po ay nakakalungkot. Kaya people, you decide po. You decide. Kasi kung yan na naman po mga kaibigan, nakakalungkot. At baka yung China, tuluyan na po na dumaong sa pangpang ng Pilipinas. Yun lamang mga kaibigan. Silver Voice TV, magandang umaga po sa inyo lahat.